Ngayon naman para po ihatid na po sa atin ang nilalaman ng 5 AM weather forecast ng Pag-asa, makakasama po natin si Mr. Meno Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Mendoza. Magandang umaga din, Amor, at magandang umaga din sa ating mga manonood. Mr. Mendoza, kahapon po ay malaking bahagi po ng ating bansa ang nakaranas sa mga pag-ulan. So ngayon po bang araw na ito, ano po bang aasahan ng ating mga kababayan sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Martes? Sa kasalukuyan, ito pa ring low pressure area natin ang nakaka-apekto dito, lalo na dito sa Luzon. At ito nga ay huli nating namataan sa layong 230 kilometers dito sa may kanluran ng Ambulong, Batangas. At ito ay nananatili pa rin nandito sa ating Intertropical Convergence Zone. So kaya asahan natin na dito sa bahagi ng Mimaropa o dito sa Mindoro, Palawan, Romblon at Marinduque, makakaranas tayo doon ng mga moderate to occasionally heavy rain showers and thunderstorm. Samantalang ang natitirang bahagi naman ng bansa kasama ang Metro Manila, magkakaroon tayo ng light to moderate showers and thunderstorms. Ayan po, nalaman na po natin kung ano po ang dapat nating asahan sa lagay ng ating weather ngayong araw na ito. Kaya po, para po sa mga nabanggit na lugar, lalong-lalo na nga po dyan sa may Mimaropa, na makakaranas nga po ng mga pag-ulan, lagi po kayong maging tutok at maging alerto. Pag-iinaw lang po, Mr. Mendoza, ito po ba nga binabantayan natin sa kasalukuyan na low pressure area ay yung the same LPA na binantayan natin simula pa noong Biyernes, July 26? So ito po ba ay panibagong sama ng panahon na? Ito pa rin yung binabantayan nating LPA na nanggaling pa rin doon nga sa eastern side ng Mindanao noong nakaraang Friday. So ayan po, naliwanagan na tayo na ito pa rin po pala yung low pressure air na binabantayan natin noong Biyernes pa, kahit po ito ay naglakbay na at ito nga po ay tumama na rin dito sa may Davao Oriental, hindi pa rin po ito tuluyang nalusaw at ito nga po ay umiiral pa rin ngayon dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Mr. Mendoza, ito po ba inaasahan pa ba natin na magiging isang ganap na bagyo at kailan po ba ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility? So, habang nandito ito sa West Philippine Sea natin, hindi pa rin natin inaalis na posibilidad na mag-iitong isang tropical depression at inaasahan natin na mga hanggang bukas ito ay lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Mr. Mendoza, napansin ko rin po, ayon po sa inyong mga pagtaya, lalo na po kahapon, na ito nga po ITCZ natin ay nakaapekto na po sa buong bansa. So normal lang po ba na ito po Intertropical Convergence Zone ay buong bansa po natin ay nakakaramdam na ng epekto nito dahil nung mga nakarang araw po, tanging sa Mindanao o kaya naman po ay sa Visayas o kaya po ay sa Luzon. Ni naman po buong bansa na po natin ang nakakaramdam ng epekto nito. Normal lang po ba na nangyayari yung mga ganitong senaryo? Normal lamang na nangyayari ang ganitong senaryo dahil nga sa itong ating low pressure area na nakapaloob sa ITCZ. Ang mapapansin natin, yung axis kasi halos ng ating ITCZ ay nandito na simula sa Mindanao hanggang dito sa may bandang Palawan. Kaya napakaulap ng ating buong bansa. Kaya halos naapektuhan ang buong bansa ng ating ITCZ. Ayan, naintindihan na po ng ating mga kababayan kung bakit tayo nakakaranas sa mga pag-ulan o mga thunderstorms itong mga nakarang araw. At eto naman, Mr. Mendoza, maiba naman tayo dahil nga po sa mga pag-ulang ito, I'm sure nagkaroon din po tayo ng bahagyang paglamig ng ating panahon. So para po ma-inform rin ng ating mga manonood sa kung gaano nga ba kalamig yung naranasan nating temperatura kahapon, ano po ba yung 5 pinakamababa o pinakamalamig na temperatura na naitala ng Pag-asa kahapon, araw po ng Lunes dito po sa ating bansa? Mabababa yung mga ibang maximum temperature na na-record natin. Tulad dito sa Baguio, nagkaroon tayo ng 23.2 degrees Celsius. Sa Catbalogan, nagkaroon tayo ng 24.8 degrees Celsius. Sa Cabanatuan, 26.5. Sa Clark, 27.2. At dito sa Baler, Aurora, nagkaroon tayo ng 27.5 degrees Celsius. So, ibig sabihin lang po niyan, talagang nakaramdam ng malamig na panahon ang ilang bahagi ng ating bansa kahapon dahil nga po yan sa mga pag-ulang naranasan. Ayan, maraming salamat po, Mr. Meno Mendoza, sa inyong binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din, Amor. At paalala pa rin, lalong-lalo na doon sa area ng Mimaropa,
na magiging moderate to occasionally heavy mga pag-ulan, magiging alerto lang tayo sa pagkakaroon ng posibleng flash floods at saka landslide. At dito pa rin sa Kamaynilaan, magdala pa rin tayo ng mga panangga sa ulan dahil nagkakaroon pa rin ng mga pag-ulan tuwing hapon. Natunghayan nga po natin si Mr. Meno Mendoza na weather forecaster ng Pag-asa. Ngayon dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset.